sa ating lahat. Ngayon ay ating pag-uusapan ang patungkol sa planning, implementing, and evaluating, understanding the connection. So, ang una dito ay ang planning. So, it is the first step sa curriculum development. Sa bahagi nito, ang pag-alam ng mga needs na involved or relate sa curriculum gaya ng students, teachers, parents, or even the society. So pagkatapos ma-identify ang needs na or ang pagkatapos ma-identify ang needs ay kailangan na natin mag-set ng objectives or ang ating layunin at ito ay dapat nakasunod sa SMART. Ito ay specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound. At pagkatapos ay ang curricularist ay ang magpa-plan kung paano nito makakamit ang layunin na sinet. Ang sunod ay ang implementation. So, implementation continues after planning. So, syempre, kailangan nating i-implement kung ano ang ating naplanong objectives o layunin. Ang curriculum plans ay hindi lang dapat nanatiling written, kundi it should be implemented sa tulong ng mga instructional materials, mga equipments, research materials, and syempre sa tulong ng enough time. At dahil kapag hindi ito, kumbaga hindi na put into action, ay kumbaga magiging useless ito. So next is ang evaluation. So evaluation follows implementation. So napakahalaga ng evaluation sa curriculum. If ang planned or ang written curriculum ay na-implement na maayos, ibig sabihin ay nakamit ang desired learning outcomes ng sa tulong ng evaluation. At saka dito sa evaluation, sinusuri nito kung nakamit ba ang layunin o ang objectives at kung effective ba ang iyong pagtuturo o may natutunan ba ang iyong student mula sa curriculum na na-implement. Ngayon, ano nga ba ang connection nilang tatlo? Siyempre, gaya nga nasabi ko kanina, kung ano ang naplano ay dapat na ma-implement. At saka kung ano ang na-implement ay dapat itong ma-evaluate.